Sumainyong Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. At ang sabi, Guro, may hiringin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumugot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi niyo nalalaman ang hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mapapatapan ninyo ang hirap na papatahin ko. Mabibigyan pa kayo sa binyag na daranasin ko. Opo, tugon naman nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko babatahin nga ninyo at kayo bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit, wala sa akin ang papapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hipil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa katutubos ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Wala naman tayo. Magandang gabi po sa inyo mga pastillas at mga yayadap. Takot. Yung paglilingkod, hindi madaling usapin. Ang paglingkod ay hindi madaling pag-usapan actually. Lalo na hindi siya madaling... Sorry Hindi siya madaling gawin. Bakit? When we talk about service in the church, tandaan ninyo, ang pinakakaibuturan, the essence of service, yung pinakakaibuturan ng paglilingkod, ay maraming kadahilanan. Pag sabing kaibuturan, buto. So pag sabing kaibuturan, yung pinakabuto, pinaka-core. Kaibuturan sa Tagalog, sa Batangas, bulalo. Kaibuturan. By the way, ang bulalo ay PBB. Sarap kainin yan, pero PBB. Butok-batok ang baga. Yung kaibuturan sinasabi, yung ano bang essence ng service? Ano yung pinanggagalingan ng paglingkod, higit sa lang sa Diyos? Number 1. Many people would say, I serve the Lord. I got nothing else to do. Meaning, ito yung mga nagkakaedad na retired. Okay? Malapit ka na. Got nothing else to do. Meaning, ito yung mga tao na they got nothing else to do, nakapagpaano mga anak, may mga pamilya ng mga anak, sila mag-asawa, they will serve the Lord. That's good. Honestly, that is good. Other person will serve the Lord kasi
malapit sila sa pare. Ano ba, malapit kay Father Troy. So in other words, okay din maglingkod kay Lord kasi malapit ka sa pare. That's okay. That is good. Sir, iba naglilingkod dahil crush nila yung pare. Crush yung pare. Si Father Troy, kung titigil si Father Troy nung araw, siya yung parang Ronaldo Valdez nung araw. Pero yung maglilingkod, siyempre, ay, si Father Troy! Okay lang yun. Iba, deserve the Lord for a reason. The fourth reason, deserve the Lord because they got talents to share with the community. So you've got four reasons to serve the Lord. But these reasons are all good, honestly. But on the other hand, they may be good, pero nawawala, nagbabago. First, they serve pagka nagkaanak yung anak niya, nagkaapo, walang magbabantay, hindi na nag-attend ng mga meeting. Tama eh. Pagka nagkaapo, meron ang gagawin, hindi na makakata ng meeting. Okay, fine, di ka tatay ng sudupin, nagbabago nga. Second, okay di ba maglingkod kay Lord because malapit ka sa pare? Malapit ka kay Father Troy. Nagbabago rin. Eh kung si Father Troy malipat sa iba, hindi nisisipot. Sir, some people would serve because bago yung pare. Eh kung pare halimbawa ay tumanda na, hindi na kamukha ng kasing-ising niya noon. Kamukha namin. Kasi nung bata ako, cute pa ako nun. Pagka nawala yun, nawawala rin yung ka ng pag-serve. Fourth, iba naman, they serve the Lord because they got talents like singing, in choir, or like mag-serve ka by pag-lector, or as organizer. Fine, okay yun. Kaya lang, kapag people won't appreciate you, kapag hindi na sinabi yung appreciate sa'yo, nawawala sila ng gana. Di ba choir? Nakawala ng gana. But these reasons, I tell you, are all good. Kaya lang hindi siya permanente. Friends, there are only two reasons na hindi nagbabago is serving the Lord. Two reasons. One, when you got your sense of gratitude. When you got your sense of gratitude, hindi nagbabago yun. Ang tawag nito, utang na loob. Hindi pwedeng baguhin yan. Malipat pa si Father Troy sa ibang lugar, tumanda ka man halimbawa, o halimbawa hindi ka ma-appreciate ng ibang tao, but you got gratitude before the Lord. That sense hindi pwedeng tanggalin sa'yo. Especially kung marunong ka magpasalamat. All of you got so many answered prayers. So many answered prayers. Honestly, yung pagpunta mo rito is your expression of gratitude. And I must congratulate you. Meaning, coming here is already your expression of gratitude. Congratulations. You come over. Okay lang yan. But you must express that the second level. Level up. Do something for the Lord. Do something for the Lord. Not just attend the Mass, but do something. Something positive. Halimbawa, kaya ka nandito because you want, Lord, thank you for everything. Fine. Pero hindi lang gano'n, sister. There should be a time na nangangailangan ng simbahan ito ng katulong. You should be ready for that. To express in action your gratitude. That sense of gratitude ay hindi pwedeng mabago. Kasi malalim na kaya nga tawag utang na loob. Kahit na magbago ang labas, ang utang loob hindi nagbabago.
Kaya nga, loob ang pinag-utangan. Second, sense, na hindi nagbabago, sense of mission. That sense of mission. Kung babalikan natin yung mga apostoles na sinabihan na the Son of Man must serve, it did not come to be served but to serve. Ano yung bagdugtong niyan? Yung washing the feet. Again, the very essence of that particular gratitude is yung washing the feet. Imagine Jesus, after all those years of preaching and healing, and they saw everything, suddenly Jesus would wash their feet. Anong feeling mo pag hinugasan ng paa? Feeling humble. Bakit? Itong tao ko, laking pinulong sa akin, tapos hugasan pa niyang paa ko. Kung pwede nga lang kami dalawa ni Falco hugasan namin lang pangapaan ninyo Matatapos tayo, lumis na. Very sense of gratitude. Second, sense of mission. Kaya pala this Jesus would say, the Son of Man has come to serve and not to be served. As a ransom for men. Yung sinasabing mission, kailangan gawin mo Sapat walang ibang gagawa niya kundi ikaw. Halimbawa, kaya mga kabayan, bakit ka pupunta sa ibang bansa? Pwede naman sa Pilipinas Bakit? Because you've got your sense of mission. Para ano? Tulungan mo yung mga anak mo, mapag-aaral sila, yung asawa mo, umangat ng kaunti. Makatulong ng kaunti sa pamilya. That is your sense of mission. Huwag mo lang hahalo ng kabalusugan. Again, I am reiterating to you your sense of mission to help your family. Huwag mong hahaluan ng kabalastugan. Kasi nabubulabog ang sense of mission. For this Mass, tataga mo dito sa simbahan ito. Lord, I am reiterating my sense of mission for my family. Kung meron ka malastugan na pwede magpalago ng misyon ko, it's time to give it up. It's time to let it go. Go back to your sense of mission for your family. Kasi ipasingin din na maganda ang pamilya ninyo. Aminin natin, hindi na maganda ang pamilya ninyo. Bakit? Nahaluan kasi sense of mission mo. Yung unang punta mo rito, alam mo kung anong gusto mo. Ngayon, hindi mo na alam kung anong gusto mo. But your sense of mission before God, you must also reiterate, Lord, for all those answered prayers, I say thank you. And Lord, I am here to do something for you. To do something for you. That is your sense of mission. Kaya pa si Jesus sa gospel, I've come, the Son of Man has come to serve and not to be served. As a ransom for men. Ikatutubos ng lahat. Merong mission. Ikatutubos ng lahat. The same thing, if you would like to go on with your life peacefully, reiterate your mission before the Lord. Do something for the Lord. And do something for this church. Because this church needs you. Again, this church needs you. I'm going to Musafa. Tomorrow, I'll start the retreat sa Musafa from Monday, 8 o'clock, till Friday. Mind you, my dear friends, marami taga sa Musafa, hindi pala alam kung saan ang Musafa. Hindi alam kung saan ang church. This will be the first time sa kanila. Just encourage those people na kilala ninyo. Kahit meron ka lang masabi, pare, nandiyan yung magdadalang pare. Sa Musafa, sa St. Paul's Church. Pare, pumunta ka na. May mahila ka lamang papunta roon, okay ka na. Text them. 8 o'clock. St. Paul's Church. 8 to 9:30. Meron kang mailapit sa Diyos. Ayos ka na. With all this,
sense of thanksgiving, or gratitude, and sense of mission, hindi siya madali. Kaya pala first reading talks about yung pagtitiis. Kaya marami siya nagtitiis. Alam yung mga manggagawa na sarap na sa ilalim ng mataas na araw. Pagtitiis, grabe. Pagsama, grabe. Yung kalayuan mo sa pamilya, grabe. Na nagtitiis. Hindi madali ang maglingkod. Hindi madali ang pupunta rito. Pangalawa, si Jesus sa second reading sinasabi, patatagin pa ng palataya. Hold on to your faith. Bakit? Mahirap nga. Friends, hold on to your faith. Kung napapaliwara ka na sa pamilya mo, unahin mong bumalik mo na sa Diyos. Go back to the Lord first. Maybe the Lord will give you enough grace to strengthen up your family mo. Enough grace for you to be peaceful. Enough grace for you to serve the Lord and to serve His church. Enough grace for you to receive God's blessings even more. Kaya pala ating sa magtugunan, poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Bakit? Hindi madali ang gagawin misyon. Hindi madali. But my dear friends, two essence of service. Sense of gratitude and sense of mission. In the middle, you would say, poon, pag-asa ka namin, at ang pag-ibig mo ang aming hiling.